tignan niyo, ha. Kasi tanong nga, wala ba tayong ibang option, 'di ba? Wala ba tayong ibang option para magsagawa tayo ng resupply mission, 'di ba? Hindi pa nga po natin nama-maximize kung tutuusin, eh. Lahat-lahat po ng mga options na puwede nating gawin, sa totoo lang. Tignan niyo 'to. Ah, Eto, mga kapatid, bakit hindi natin 'to gawin, yang, ganyang klase ng, resupply, 'di ba? Yung nakaraan po, yung June 8, ito ho, palpak na ano, na airdrop ang ginawa nila. Parang kung saan lang nila ba parang bastang hinulog, 'di ba, naka-parachute. So this is what I was saying, meron tayong mga bagong Black Hawk helicopter. Nagamit natin ito noong December 2021. Actually, naghatid sila ng iba't ibang mga ano diyan, ng iba't ibang mga supplies sa iba't ibang mga kontrolado nating mga features sa mga teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea. Now, eto, nakalagay diyan, December 26, 2021, Puerto Princesa. 'Di ba? It has been the popular belief that Santa Claus blah, blah, blah. Pero sabi nito, Philippine Navy air and surface assets delivered Christmas goods to military personnel deployed in various detachments and stations in KIG. Oh, 'di ba? May mga iba-iba tayong mga ano diyan, mga detachment katulad rito sa Rizal Reef, detach meron tayo sa Pag-asa Islands. Kung di ako nagkakamali, 11 po yung mga features na hawak natin. Pero may ilan rin po tayo ng mga detachment o yung mga alam niyo na, pagka detachment parang mga, ah, yung sa police detachment yung gano'n, may mga naka-assign na tao, mga bantay. So, puwede pa natin pong gamitin rin itong helicopters na 'to. Oo, ng ating Philippine Coast Guard. Again, pwede yung sa Philippine Navy kasi Navy yung operation na yan, eh. Yung barko na yun is commissioned vessel ng Philippine Navy, 'di ba? Marami tayong mga puwede pang gawin. Hindi po tayo dapat na, yung bastang ano na lang katulad ng rekomendasyon 'di ba, na indirectly, sumasang-ayon tayo sa gusto ng China. Oh, "'To tubig ito." Hmm, 'di ba? Binababa, hindi na sila nag-landing mismo sa ano na 'yan, sa island na 'yan. Diyan 'to sa isa sa mga features na hawak natin. Hmm, 'di ba? Puwede naman, eh. Maski sa ibabaw ng barko, eto sa Pag-asa Island 'yan. Hmm. Now, tignan niyo yung, video.
very, very capable. Oo. Ala kaya nga po sinasabi ko, dapat bago nagbigay ng gano'ng klaseng, mungkahi ang National Maritime Council, tinignan muna nila ano ba yung mga possible na puwedeng gawin, ano ba yung mga capability natin, meron ba tayong capacity para sa airdrop, 'di ba? Ano yung mga iba't ibang klase ng airdrop, dapat may gano'ng mga options pa silang binigay sa pangulo. Now, this is my prayer na palagay ko ho dapat ay repasuhin ng presidente natin sino-sino ba yung, miyembro ng National Maritime Council. Sapagkat dapat po, unang titignan nila rito, yoong maging maayos ang 'di ba, yung I mean hindi ho makokompromiso yung interes ng Pilipinas na parang tayo ba ay sumusuko. Uulitin ko lang, dapat nilang maintindihan ng mga taga-National Maritime Council na 'yan, na anumang aksyon, anumang gawi na pagsang-ayon sa China, i-interpret nila na pagsang-ayon at pagkilala sa kanilang dominyo na magpapahirap sa mga susunod na presidente dahil sisingilin nila tayo. Tandaan nyo, mahilig ang China maningil kahit po undocumented, walang black and white ang sinasabi nilang agreement. 'Di ba? Later on, ipapublicize nila to. Oh, kasi hodang mapahiya pa ang, dating nakasunduan nila. Katulad ng ginawa nila kay Duterte na nagmalaki noong 2016, pinakinggan siya ng China sa kanyang pagmamakaawa na payagan mangisda uli ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal, 'di ba? Akala naman natin natupad yung mga pangarap ng mga Pilipino na makapangisda sa Bahura, hindi pala totoong pinayagan, 'di ba? Sa gilid-gilid lang, dati naman silang nangingisda sa gilid-gilid. Oh, kaya lang madalang ang isda ro'n sa gilid-gilid. Ang preferred talaga nila, do'n talaga sa loob mismo ng Bahura. Oh, 'di ba? Yeah, maiden meeting 'yun sa NMC minus the president, correct. Okay, so ngayon naman, sabi, mayroong satellite kitang-kita ang galaw ng Pinas at mayroon ding mga puppet na bayaran China, totoo, 'di ba? Ito pa, puwede tayong RORE mission by air. Nailapag na ang kailangan ng kasundulahan natin, malayo ang lalakbayin pa ng mga eroplano ng China, 'di ba? At saka yung mga 'yan naman, meron po tayong isang barko, 'no? Alam ko meron tayong napakalaking barko ng Philippine Coast Guard. Tingnan niyo 'to, ha, malaking barko na 'yan na sinasabi ko sa inyo. Puwede nating gamitin ito. Tapos, um alam ko ito may capability ito na magsakay ng helicopter. Tignan niyo naman, oh, yung, binutas ng China, yung rib, 'di ba, kakapiranggot lang, oh. Ito ang, pupuwedeng makipagbanggaan. Pero ito kasi sa pangmalalimang lugar, 'di ba? Pero mula doon, kung saan hanggang kaya nito na pumuwesto ay ang gagawin nito, paliliparin na yung mga helicopter, mabilisan, tapos ibaba na yung mga supplies, yung mga tao, gano'n. 'Di ba? Yan, tama yan Sir JDB, ganyan din sana ang isa-suggest ko. I-drop mismo do'n sa ship ang supply, 'di nila puwedeng tirahin ng helicopter dahil pagmumulan ng giyera. Correct. Remember, ano ang, coverage ng updated Mutual Defense Treaty noong 2023. Sabi ng US, any attack, okay, dito po sa Pilipinas, barko, including the Philippine Coast Guard, mga eroplano natin, any attacks coming from anywhere in the South China Sea, magiging, trigger point ito para sa Mutual Defense Treaty. Oh, igagrab na lang ng presidente natin 'yun, nasa pangulo na 'yun, 'di ba? Kaya hindi nila gagalawin 'yan. Yan, sometimes I don't understand bakit hinayaan ni Bronner na parang, kahit na 'di ba, parang hindi siya on top dito sa dito sa ginagawa ng mga Navy na very, very,
sensitive yung operation, pero bakit gano'n? Parang hindi naman padaskol-daskol, pero parang sinadya na mauwi talaga tayo roon sa gano'ng klaseng gulo. Dahil nakita ng mga Tsino, kokonti lang pala 'tong mga 'to, eh, isang barko, tapos dalawang rubber boats, 'di ba? Kaya naglakas ng loob, eh. The first time na ginawa nilang baguhin yung, sistema ng pag-resupply. Then that's the first time also na nilusob tayo. Hmm. Eh, kung gusto ng mga inchik na makipaglusuban, ba't hindi nila ginagawa 'yan pagkatapos ng water cannon, 'di ba? Oh, tatakot din sila na baka hindi na sila makalabas ng buhay sa ginawa nila, oh. Sa'tin, eh, 'di baling makipag-water cannon tayo, makipag-water cannon na lang din tayo, gano'n lang 'yun, 'di ba? Coast Guard sa Coast Guard, i-water cannon ng Coast Guard. Then, an eye for an ano, eh, water for water, gano'n, 'di ba? As long as wala tayo ritong patayang mangyayari, magpaliguan na lang tayo. Ang importante, sa gano'ng paraan nai-a-assert natin palagi yung ating karapatan diyan. Nasusuplayan natin yung mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Mga kapatid, para ho ito sa mga duwag. Makinig kayo, ha? Tayo po, daliri pa lang ang naputulan. Tapos gusto nyo sumuko na Pangulo. Ang Taiwan po, mas mabigat ang problema. Ini-schedule silang gigirahin, lulusubin. Hindi lang matuloy-tuloy dahil ang Pilipinas nakaalyado ng Amerika and technically makikinabang sa alyansang ito ang Taiwan, 'di ba? Hindi sila natutuloy na lusubin pero mabigat ang problema ng Taiwan. Pero ano sabi ng mga inchik doon, ng mga komunista? Death penalty daw sa mga sympathizers ng Taiwan independence. Tapos gusto nyo mag-ano tayo, magsuko tayo sa mga incheck? Baka ho maubos tayo. 'Di ba? Hindi nila sabihin lang nila, kami hindi paniwala. Ikaw aming kakampi. Oh, kahit sabihin mo magganong-ganong ka pa. Ako Duterte ako, Duterte ako. Oh, sabihin sa'yo, marahimik ka, pangit ka, maitim. Hindi ka mukha Chinese. Oh, hilera pader. Oh, 'di ba? Mabuti na sigurado mga inchik na titira dito. Oh, dito na sa Pilipinas. Kaysa mga Pilipino dito, baka mamaya traidor tayo. Traidor nila gobyerno nila, baka tayo traidorin din. Ubusin tayo ng mga 'yan. Kagaya ng ginagawa nila roon sa mga minority nila, 'di ba, sa mga Uyghur at do'n sa mga Muslim diyan po sa loob ng China. Papaano nilang